Hello pong muli mga katambay, nagbabalik po ang inyong katambay, Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Siyempre po, kinukubentuhan po ng inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin ng isang balita po nung mga nakaraan po na talagang malapit na po kasi dumating ikatlong SONA po ng ating Pangulo. Pero nagtataka at nagtatanong po ang mga Pilipino katulad ni Kamanong, bakit sobrang laki ang budget? Ang sinasabi po, dito po sa sinasabing kasama na po ang pagkain ng mga sinasabing mga politiko na dadalo dito sa SONA ng Pangulo. Sobrang napakamahal, mga katambay, di umano. Pakinggan po natin ang balita dito sa News 5 at komentuhan po natin, mga katambay. 20 milyong piso ang pondong inilaan ng Kamara para sa pagkain ng mga dadalo sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Git ng Kamara, sakto lang ang budget na yan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Puspusan ng paghahanda ng Kamara para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, higit 2,000 panauhin na ang nagkumpirmang dadalo sa SONA. At ang pondong inilaan para sa pagkain nila, aabot daw ng 20 million pesos. Kasama na raw dyan ang almusal, tanghalian, hapunan, pati na rin merienda. Hindi po masyadong mahal yung 20 million para lang sa pagkain? Hindi. We have, alam mo, yung security lang natin, ilang daan na yan, di ba? O personnel natin sa Congress, mga 2,000-3,000 na yan. Then yung guest natin, mga 2,000. So, that's just about the right amount. Tulad naman noong mga nakaraang taon, mahigpit muling ipagbabawal ang pagsusuot ng mga statement attire o yung mga kasuotang may mensaheng politikal. Ang mga hindi susunod, hindi papapasukin sa plenaryo at pakikiusapang magpalit ng damit. If you want to protest, there are some areas. This is not the place and the time to express it. There are areas where you can do it, but not here in the Batasan complex because Ayan po mga katambay, nagpahayag po. At siyempre po, ang namumuno po sa Batasan, nagpahayag po na parang kung tutusin nga raw po, yung 20 million budget parang kulang pa o okay lang sa kanya. Na kasi po, siyempre po, ang kakainin naman po ng mga sinasabing hindi lang mga dadalo po rito mambabatas, kasama po ang mga personnel. At syempre mga tauhan, kumpleto po mga tambay, magmula almusal, tanghalian, hapunan, at may kasama pang merienda mga katambay. Ibang-iba po kasi talaga nung nakita po natin kung paano mag-SONA ang dating Pangulong Duterte mga katambay. Talagang mga snack lang, merienda lang, at sinasabing hindi umuubos ng ganito kalaki na 20 million para lang po sa pagkain, di umano mga katambay. Pero sa bagong Pilipinas, talagang babaguhin po ang lahat, mga katambay. Dahil po napakaganda po kasi ng ekonomiya ng bansa. Wala naman pong kahirapan. Kaya di bali po tayo magwaldas ng ganito kalalaking pera dahil sila po'y halal ng bayan, mga katambay. Kailangan po kasing gastosan ng mga Pilipino, ng taxpayer, ang mga ganitong klaseng politiko sa ating bansa. Dahil sila po ay binoto natin, at kailangan protektahan natin at kailangan din pong busugin natin ang mga ito, mga katambay. Kailangan po hindi sila nagugutom. Lalo po sa mga ganitong napaka-importanting magbibigay po ng report ang isang Pangulo ng Pilipinas sa ating bansa, SONA. At nakita po naman natin ng mga nakaraang SONA ng ating Pangulong Marcos, talagang engrande at garbo ang presentation at talagang pumuputok sa gastos ng taxpayer ang mga SONA nito, mga katambay. Katulad po ngayon, pagkain pa lang yan, mga katambay. Wala pa yung gastos sa mga venue niyan, mga design niyan. At syempre, yung mga bulaklak pa niyan. Di ba? At syempre, kukuha pa po ng magagaling na mga magdi-design po ng ating batasan. Di ba? Gastos pa rin po yan, mga katambay. Hindi po basta-basta ang ginagastos ngayon sa bagong Pilipinas, mga katambay. Hindi po kasimple. Lalo po ngayon, SONA. Ano po naman na mahihita ng mga Pilipino sa SONA ng ating Pangulo, mga katambay? 2 taon na po na ang pangarap na bigas ay pangarap pa rin. Ano po kaya ang bibigay na SONA na ating bansa ay na
Huwag naman sana mukhang ilalagay sa giyera ng bagong Pilipinas ang ating bansa. At ang napakataas na korupsyon, di umano, ng ating bansa. At ang mga hindi mahuli-huling mga smuggler sa ating bansa. At ang laganap na droga na naman sa ating bansa. At ang krimen lumalaganap. Di ba? Napakaraming balita na nakikita natin. Pati kidnapping, wala na pong takot ngayon mangidnap ang masasamang tao, mga katambay. At ang terorismo, umaatake na naman sa ating bansa. Ang mga randing in tandem, ito po ba ay kasama sa i-report ng ating Pangulo na nagtataas ang mga bilihin, pati toll gate ng ating mga expressway ay napakatataas, di po ba? At ano pa, kuryente, tubig, at napakataas na walang trabaho po ng ating bansa. Di ba? Lugmok sa kahirapan. Yun po ba'y kasama sa SONA na sasabihin ng ating Pangulo? Nakakalungkot lang po mga katambay. Nakikita po natin mga Pilipino kung paano po mag-performance ang bagong Pilipinas mga katambay. Una-una po, napakagastos po. Di umano ang nangyayari po sa ating panunungkulan. Dahil ito po, kung talagang kukumputin po natin, napakalaki po nito. Kung sa pagkain lang po ito, talagang daig pa po nito ang presyo sa pinaka kumakain ka sa hotel. Di ba? Kung ang budget mo 10,000 isang ulo o 5,000 per head na pagkain, talagang sa mahirap na tao katulad ni Kamanong, bibili lang ito ng sinasabing hindi pa gagastos ng 300 pesos, okay na mga katambay. Isang ulam lang, isang kanin, 50 pesos na ulam, you know, at sinasabing 20 pesos o 10 piso o 15 pesos na kanin, ayos na. Di ba? Baka maghapon na, kainin ni Kamanong ang 300 pesos, mga katambay. Pero ang ating mga mambabatas na very special po at very spoiled po sa ating bansa, kailangan pong gastusan natin, mga katambay. Ubusin natin ang ating budget para po sa mga ito. Dahil sila po kapita-pita-pitagan, mga katambay. Kapita-pitagang mga halal ng bayan na dapat po natin suportahan dahil nakikita po natin ang ginagawa nila sa ating bayan, kailangan din bigyan natin na napakahigpit na security ang mga ito, mga katambay. Dahil kawalan po nating mga Pilipino pagka sila po ay nagkaroon ng problema, mga katambay. Kawalan po natin at tayo po ang mapapasama dahil nakita po natin kung paano po sila magtrabaho sa ating bansa. Unahin na po natin ang Kamara, Senado at ang Pangulo ng Pilipinas. At may bali-balita rin po na sa sobrang laki raw po ng pagkain, baka hindi na raw po pumunta, di umano, ang Vice President dahil hindi sanay sa gastos na pagkain pa lang, di umano, ay 20 million na. Kaya sabi nila, di umano, na baka hindi po pumunta ang Vice President Sara Duterte sa SONA ng Pangulo ng Pilipinas, mga katambay. Nakakalungkot lang po, mga katambay. Sa kabila ng kahirapan ng ating bansa, meron tayong mababalitaan na hindi sanay magtipid ang ating gobyerno. Talagang ang pera ay talagang sinasabi nga po nila baliwala po, palibasa po, di umano, hindi nila pinaghirapan ito. Ito po ay taxpayer, mga tambay. Ang mga perang ginagastos po ng halal ng bayan ni Singkong Duleng, wala pong lumalabas sa kanilang bulsa, mga katambay, di po ba? Kaya po nakakalungkot lang. Sa kabila ng pagtugon ng ating gobyerno sa ating mga kababayang mahirap ay puro ayuda lamang, mga katambay. Ayuda. Pero sa kabila nun, napakataas pa rin po. Pag naubos ng ayudang binigay sa iyo, back to reality, isang damukal pa rin ang problema mo sa iyong ulo dahil sa mahal ng bilihin sa ating bansa, mga katambay. Diba? Hindi lang naman bilihin, pati pamasahe, gasolina, tubig, kuryente, napakarami pa, mga katambay. Ang hindi natin nakikitang nasusolusyonan ng bagong Pilipinas. Pero nakikita natin ang malalaking gastos po. Mga travel pa na sobrang lalaki di umano. May mga extraordinary pa. You know, mga confidential pa na kilalaki. At ang sinasabing travel ng Pangulo. Kasama po kaya sa SONA ng Pangulo ang kanyang mga travel. At ibanggitin po kaya ng Pangulo na isang damukal na po ang pumapasok kaya di umano na investor sa ating bansa dahil yun po ang mga sinasabi niya pagka siya po ay nag-arrival na
sa ating bansa ay sandamukal at sandamukal na salapi ang naiuwi ng travel pa more ng Pangulo. Di po ba mga katambay? Gano'n na po ba gano'n na kaya kalaki ang naibibigay ng trabaho din ng travel pa more ng Pangulo sa ating mga kababayan? Di po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong kung ano na po nangyayari. At ano na rin po kaya nangyayari? I-report din po kaya ng Pangulo ang sinasabing Maharlika. Ang Maharlika po natin na ginawa po sinasabing magbabangon dito sa ating ekonomiya na napakaraming pera po di umano ang nailagay po sa Maharlika na sinasabi pong magbibigay ng maraming negosyo at sinasabing ito po ay na napakalaking tulong po sa ating bansa. Di po ba? Yung sinasabing Maharlika Fund na gagawing negosyo ng pamahalaan. Ano na kaya nangyari doon mga tambay sa Maharlika? Hindi na po natin nabanggit yun. Hindi na po yata nababanggit po ng pamahalaan ng Maharlika. At isa pa mga tambay, yung mga smuggler nga, hindi na rin nababanggit ng pamahalaan natin kung paano tugon ang gagawin sa mga smuggler sa ating bansa. Di ba? At ano pa, mga tambay, yung hindi na rin po nababanggit ng Pangulo o sinasabing yung mga pagtutok sa mga nagpapasukan droga sa ating bansa. At wala na rin po nababanggit ang ating mga media at hindi na rin po yata, ang ating mga media hindi na rin po yata nila nalalaman din po ang sinasabing corruption po. Hindi na rin nababanggit po ang corruption po sa Senado at Kongreso, mga tambay. Yung natuklasan po ni Sasso at Rogandos na mga extraordinary nila. At hindi rin po yata nababanggit ng mga media ang nangyayari po sa kahirapan at giyera sa ating bansa. Mga katambay, wag naman po sana magkaroon ng giyera sa ating bansa, mga katambay. Napakahirap po. Kaya po, napakarami pong problema ng bansa. Tapos, ngayon, napakagastos ng SONA na hindi natin malaman kung ano kaya. Walang matandaan si Kamanong kung anong SONA ang babanggitin ng Pangulong Marcos dito po sa nalalapit na SONA, mga katambay. Ito po kaya ay katulad din ng nakaraang SONA na marami pong kwento, marami pong pangako na naman ang ilalatag sa atin na puro pangako o pangarap, mga katambay. Kadalasan ay pangarap, mga katambay. Ano po masasabi niyo po, mga katambay? Dito po sa napakalaki daw budget di umano na 20 million sa mga pagkain ng mga kapita-pitaga nating mga mambabatas at mga binoto at halal ng bayan, mga katambay. Ito po ba'y tama lang o sakto lang o sobrang laki para sa bansang mahirap katulad ng Pilipinas? Di po ba, mga katambay? Muli po si Katambay Manong po, nag-iiwan pong ingat-ingat po tayo, mga katambay, at tiis-tiis lang, makakabangon pa ang ating bansa. At syempre po, nagte-thank you rin po ako sa mga naagusto po ng ating napakalita channel, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong sa YouTube at TikTok. Sa muli po, mga katambay, maraming salamat po. Ingatan nawa. Bye-bye.